Ang video na ito ay kwentuhan tungkol sa opinyon ng isang simpleng fancier sa breeding and flying, conditioning ng mga kalapate. Yo, what is up guys? It's your boy Trekilov here, back at it again with another Loft Visit Vlogs mga dre. At ngayong araw ay nandito tayo sa loft ni MCS Loft. Yan. So papakita natin yung mga alaga niyang kalapate, and then pwede rin siya mag-share sa mga practices, mga disiplina sa kalapate, breeding tips, mga ganyan, flying tips, yan. So ito, ganito yung masarap loft visit, yung mga simple lang. Yan, so simulan na natin mga dre. Ito boss, kamusta? Kamusta naman ang pagiging fancier ng tag-ulan? Goods naman, kaya lang pagka tag-ulan medyo mahirap lalo na pag breeding. Siyempre, prone sa sakit lalo pag mga inakay. Kailangan lang suportahan mo lang lagi ng mga nila, halimbawa vitamins or probiotics, mga ganyan. Araw-araw ba yun yung mga vitamins, probiotics? Halimbawa kasi ako, ang ginagawa ko pagka Lunes, bawang sa tubig. Bawang, oregano, kung makikita mo yung mga oregano ko. Tapos pag Martes, probiotics sa tubig sa umaga. Basta pagkahapon, laging plain lang. Ako baga meron kang kalendaryo ng programa, no? Per day, sa 7 days na yun, meron tayo. Meron yun? Meron tayong sinusunod na program. So, bawang Bawang sa Lunes, tapos Martes, probiotics. Miyerkules, nagsusubo ako ng, kung alam mo yung pula-puti, yung manok. Yung pang manok. Yung vitamins tsaka calcium. Yung kulay puti siya, ganyan. Ganun. Tapos parang chips yung isa. Isa parang Pero ako, ang ginagawa ko is multivitamins lang, yung kulay pula lang. Tapos ang ginagamit ko lang na parang natural, all natural kasi ako eh. Ang ginagawa ko lang pag bibigay lang ako ng grits. Grits. Kung mapapansin mo, meron ding konting mga grits diyan sa patukayan eh. Mga ganyan. Grits. Yun. Iyan yung nagiging silbing nila, calcium, natural calcium. Natural calcium. Pag Huwebes ng umaga naman, probiotics ulit. Probiotics ulit. Pag Probiotics gawa mo o hindi, bumibili Bili na lang na. Bili na lang, kahit na mga anong probiotics pwede. Tapos, pagka naman Friday, susubo lang ako, minsan yung multivitamins din na pula or kaya ideal, lalo pag loading. Ideal? Naririnig ko nga Ideal ideal na yung pills. Victory ba yan? Hindi, magkaiba yung Victory tsaka ideal pills eh. Ideal. Pero halos same lang naman. Pero si Victory kasi meron siyang panunaw yung Victory na digestion, gano'n. Pero ako kasi ang ginagamit ko is ideal. Mas hiyang ako sa ideal. Lalo pagka loading day. Mas nakikita mo yung mas napapansin mo yung yung diferensya, no? Or yung Hindi naman, hiyangan lang din sa paggamit. Hiyangan. Kung saan lang tayo mahiyang, ganun lang. Kasi ako, yun ang talaga yan. Dati sa mga pliers yun, pliers. Kasi yung program ko, breeders pliers na isang na lang. Isa-isahan na lang. Diba, trabahong tamad lang, gano'n. Oo, pwede rin naman. Kasi hindi naman ako nagpaparami din ng iba, kagaya niya, kita mo. Bilang lang. Tapos breeder ko lang, nasa loob lang din, naka-cage lang din. Ganito yung kinagandahan ng ng maliliit lang na madali siyang linisin, Bukod sa madali siyang linisin, pagkasasakit, halimbawa, pag sobrang dami, di ba? Pag sobrang dami kasi ng ibon, lalo na pagka sa kulungan, isiksikan sila. Kumbaga yung, pag may nagkasakit na isa, hawa-hawa na yun. Hawa-hawa. Hindi kagaya ng pagkakukunti, pag may nakita kang may nananamlay na isang piraso, mas madaling gamutin. May bubukod mo na kagad, di na mahahawahan yung iba kasi hindi sila siksikan sa kulungan. Tsaka depende rin kasi magpapalipat ka, pagbalik nun no? Halimbawa kasi gaya niyan, kapag ganyan ko konti lang, matututukan mo talaga ng Tsaka depende rin kung gaano karami yung gusto mong ilaro. Oo. Ako kasi kung maglaro ako, minsan 3 lang, 2. Tutok talaga, no? Mahirap yung sobrang dami, tsaka depende rin sa budget mo yung magiging laruan mo. Sa budget, sa oras, no? Pag nag-ibong ka kasi, magastos din talaga, lalo sa mga vitamins, supplements pa lang nila. Yun. Pero sa mga ganyan, mukhang malaking tulong yung din yung gano'n. Simple lang din. Simple yung program lang din. Yan. Tsaka, all natural lang, all organic. natural. All naturals. Tsaka pag natural kasi alam mong tatalab eh. Kasi, tatalab talaga. Tsaka kagandahan sa natural, kung ikukumpara ko sa dati kong ginagawang system, dati kasi
nagsusubo pa ako ng mga gamot-gamot or Isa-isa pa ako. yun, eh. Oo, ganun. Kumbaga parang lalo silang nagiging prone sa sakit. Sa akin lang kanya-kanya kasi tayo ng paniniwala. Oo, totoo yun. Pagka all natural, mas lumalakas sila. Mas na-absorb nila ng katawan nila compare sa mga nabibili na gamot talaga na ano. with chemicals na preservatives. Actually, yung meron din ako na loaf visit, more on natural siya. Tsaka pag nasobrahan sa gamot, parang mababaliw yung kalapati, mapapraning. Iyon ang isa pa, lalo pagka yung Para sa tao din, pag na-overdose. nagkakarera ka na, overdose na nga, yun nga, tawag sa tao. Siya. Oh. Sa ibon naman, o-off kung tawagin. Kumbaga, nasusunog na yung katawan nila, yung pinakabaga nila. Dahil sa layo ng nililipad nila, ganun. Kumbaga, yung liver din nila, no? Sa ano rin yun. Yun talaga ang mismo pupunterihan ng gamot. Pag mapalagamot ka, yung liver mismo ng ibon, madudurog na. Tapos pag sumobra yan, pupunta pa sa utak, no? Pinakabaga nila yan. Pero sa achievement naman, boss. Sa achievement, wala pa tayong masyadong napapatunayan. Nakakapagpa-finisher tayo, nakakadulo naman, kaya lang sa dami ng kalaban, yung tipong uwian ka lang din naman kasi ng ibon. Finisher. Halimbawa, last lap, Santa Ana. Ganon, sa north. Last lap kasi minsan sa south naman is Tacloban or Calbayo, ganon, Calbayaogan. Nakakapagpa-uwi naman ng dulo, kaya yung ganon lang, masaya na. Free na lang, free na lang talaga pagka nasabitan ka ng panalo. Super set, like ganon. Pero para lang sa understanding ng iba, pag sinabing finisher siya, nakauwi siya ng dulo, pero pwedeng, pag tinawag kasing finisher, halimbawa, sa 5 laps yung laruan, 4 laps is na-clock niya, tapos yung dulo, na-cut off siya. Kumaga late siya umuwi, hindi siya umuwi sa oras. Hindi siya nag-clock. Iyon yung tinatawag na finisher. Finisher siya. Halimbawa, pag tinawag naman na superset, iyon yung na-clock niya na complete clock siya sa lahat ng laban niya ng lap. Yun yung Tapos bukod pa, depende, marami kasing mga tawag dito, category na sinasalihan, tinatawag. Halimbawa is ito yung gusto kong halimbawa sa palaro, kagaya nung nakaraang summer nito sa BBC. 7 laps yung laruan. Halimbawa, meron tayong tinatawag na YB category. Yun yung mga nakasingsing ng YB series talaga. Tapos meron naman tayong all-bird category. Yung all-bird category is yung mga commercial ring. Ini-entry natin, yun yung tinatawag na all-bird category. Pero yung YB category na nakasingsing, pwede mo siyang i-double category ng all-bird. Kumbaga, dalawa yung kategorya niya sasalihan. Pwede rin naman maging tatlo category niya kung off color yung ibon natin. Tinatawag na off color is halimbawa yung mga hindi siya ordinary color. Kumbaga, ang off color natin halimbawa as red bar, red check, gristle, ay mga ganyan. White flight. Sa white flight alam ko 6 na piraso dapat ang puti niya sa pakpak. Kung di ako nagkakamali, 6 or pataas pa ganun. Yun yung mga tinatawag na off color. Yung mga regular color natin is mga checkered, blue bar, yun lang. Checkered, yan. Yan yung mga regular. Itim is pure black off color na siya papasok. Off color na siya. White off color na din yan. Mga brown. Yan. Yan ang mga off color. Off color, YB at saka old. Off color lover din tayo. Dati mahilig tayo sa mga gristle. Yun. Kasi yung gristle talaga, unique yung pattern eh, no? Iba-iba, depende. May parang pa checkered na gristle, may white gristle, may blue gristle, ganun. Yun yung mga Pero ngayon kasi pangkaraniwan, hindi na tayo natingin sa kulay ng ibon. Sa linyada na talaga. Kumbaga kung natuto ka na talaga, no? Kanya-kanyang actually, nag-iipon na ako matagal na. 2012 nag-start na ako magkarera noon. Tapos, 2014 nahinto ako dahil na-focus sa trabaho. Ngayon lang ulit ako nagbalik 2021. Nagbalik ako 2021 kasi umuwi kami ng Iloilo. Parang 9 years, ganyan. Umuwi kami ng Iloilo, nahinto ako. Tapos pagbalik ko dito, 2021, nag-start na ulit ako mag-ibon, breed lang, palaro lang sa tropa kasi masikip nga dito sa amin. Paano yung palaro sa tropa, mga ganyan? Kumbaga, pinalilipat ko sa tropa. Ako magbe-breed,
tropa ko yung maglilipad. Tapos ililipat mo yung YB sa kanya. Ganun. Nice. I-breed ko sa akin manggagawin yung inakay, siya na yung magpapalipad sa kanila. Siya na bahalang magkarera. Pag ganun na, kapag nag-YB na siya, ganun na. YB, yung marunong na siyang tumuka, ganun. Ano yung parang pahiram siya or benta? Hindi, kumbaga, hati na kami dun. Hati na. Sa akin yung ibon, siya na yung nagkukondisyon. Kung sakali naman, magbabayad din ng pang-entry. Ako yung magbabayad, nagbibigay ng pang-entry sa kanya. Ikaw din. Nice. Kumbaga, ano lang, no, naka-member lang siya, pero ganun. ito, kumbaga shadow, ganun. Kumbaga, lock niya yung gagamitin, lock name niya, pero ibon ko, ganun. Palipad, kumbaga palipad sa tropa, ganun. Depende rin sa pag-uusap ng tropa. Depende sa napag-usapan na basta wala kayong wala kayong... Ngayon kasi, nito, kagaya nito, naglipad ako ng South, nag-start lang ulit ako maglipad nitong South ng 2024, 24-25. Ayun, hindi tayo pinalad, gulong. De, bawi ng summer. Nung summer naman, di rin pinalad, nawala ng Tugigaraw. Nawalan ka ng kalapate? Kasi nung Tugigaraw is super hard race or smash race. Pag hard race na tinatawag, sobrang init. Mainit. Pag smash race naman is yung ulanan. Ulanan. Ayan. Kumaga, sa pag-iibon, marami kang matututunan din talaga. Kumaga, parang masaya, no? Masaya. Masaya. Madami kang magiging tropa, ganun. Pero nararanasan mo rin ba yung, halimbawa ako, share ko lang, no? Naranasan mo yung matulala ka sa kalapati mo, pinagmamasidaw mo lang siya. Oo, lalo pag umaga, lalo pagka magkakape ka. Magkakape ka, yun. Magkakape ka. Yun. Ako, madalas ako nandito. May upuan, lagi ako nakaupo dyan. Minsan nagkakape, nakatingin sa loob. Nakatingin sa maliit na loob. Kalapati, oo. Ayun. Pero napahanga ako talaga dito. Malinis yung niya, pagkakaano niya. Kaya nakagandahan pag pagka yung kukunti lang alaga, na-maximize mo yung galaw nila, tapos yung pati sa paglilinis. Ako, kung maglinis ako, lingguhan. Yung iba kasi araw-araw, di ba? Pag marami na araw-araw. Pag marami. Ako, lingguhan. Makikita mo naman, umuulan pa, hindi naman siya ganong naglulusak talaga. Bibihira lang yung traffic. Kumbaga, talsik-talsik lang yan. Talsik-talsik. Ang nililinis ko lang talaga dito is yung mga box perch. Box perch. Yung mga tungtungan nila. Malinis siya ngayon, Ayan, araw-araw talaga kinukudkod ko yan. Linis niya, guys. Ayan, yung mga inakay na yan, mga bago lang yan, mga panlaro ko ng December. Yan, panlaro niya ng December. So, ano sa mga linyada naman? May... Sa linyada, baseline na ginagamit. Ba to? Baseline na ginagamit ko is Goke 222B. Goke, Tapos online, Vicentingo. Vicentingo. Galing dito tropa yan. Kumbaga, pinagko-crossbreed ko sila. Or magkahalo na sila sa isang kalapate siya pero ang dugo niya is, kumbaga two-way crosses. Yun yung mga tinatawag natin na crosses. Halimbawa is yung isang linyada, ipapares mo sa isang linyada. Meron namang line breed na tinatawag. Yung line breed naman is yung same sila ng linyada. Meron naman lock breed. Ang lock breed naman is, kunyari, magkapatid sila na buo. Nestmate, ganun, full nestmate. Yan. Tapos, meron namang inbreed. Ang inbreed naman is, halimbawa, nanay niya ipapares mo sa anak niyang lalaki. Or yung tatay niya ipapares mo sa anak niyang babae. Pero pangkaraniwan ako, ang ginagawa ko, kundi line breed, crossbreed lang. Crossbreed lang. Hindi tayo naglilipad ng inbreed. Ano bang paniniwala mo sa sa inbreeding or yung magkadugo na Pagka inbreeding, na ibon? Pag inbreeding kasi more on pag nag-inbreed ka, yun yung mga subok na ibon na winning line. Pine-preserve mo yung mga linyada nila, pinupuro mo, kunyari, in-inbreed mo sa nanay, halos pinupuro mo na yung dugo ng nanay niya. Purpose nun is breed for stock. For future breeder siya. Future breeder siya, no? Para lang mapuruhan, no? Yung ano niya. Pwede naman, nice. Pero sa genetics, wala namang epekto yun, no? Pag mga hayop lagi. Sa ganun kasi, pangkaraniwan, lalo pagka nagkakarera ka, sabi ko pagka nagkarera ako pangkaraniwan, crossbreeding. Crossbreeding. Tapos minsan naman, pagka nag-inbreed ka talaga, yun yung gagawin mong pang-stock lang. Kumbaga, patatanda, pagkukulangin mo lang yung magiging anak nila, gagawin mong future breeder. Yun lang. Pag line breeding naman, tinatawag na line breeding, kunwari, meron akong line ganito sa tropa, tapos meron din naka-line niya na, same line niya sa isang tropa naman. Hindi sila yung totally magkadugo, pero magka-line sila.
Nagigets mo yung Gets na gets. Kumbaga, line breeding yung tinatawag. Kunwari, ang line ko dito is Vicentino, meron sa tropang Vicentino. Pag kukumbainin ko yung dalawang ibon na yon, babae at lalaki, pareho silang Vicentino, yun yung line breeding. line. Pero hindi sila magkadugo. Hindi sila magkandugo. Kumbaga, line lang. Gets. Magka-line lang. Kumbaga, para lang magkaroon ka ng It's either hiram yun or bibilin mo, di ba? Pero sa mga ganyan, may mga hiraman din ng mga lalo sa tropa-tropa. Oo, sa tropa. Hindi may hiraman. Kaya lang, ayun nga, kagaya ko, minsan nanghiram ako. Nung nakaraan, nakawala din yung breeder ng tropa. Mahirap din. Buti na lang bumalik. Sa kanya? 3 days sa akin. Sa'yo din? May itlog kasi siya nung nakawala. Makalayo na, After 3 days, nakabalik. Ayun, nabunutan ako ng Hindi ka ba doon tayo din? Oo, syempre, kasi hiniram mo lang yun. Dapat, ano mo yun, ingatan mo. Tsaka hindi mo basta papalitan niya ng iba, babayaran Oo, lalo na pwede bayaran, pero iba, hindi, parang Inoperan ko ng bayad yung tropa, siguro nahiya rin. Ayaw niyang magpabayad. Sabi niya, ayaw mo, ibon lang yan. Kung tutusin, ibon lang naman talaga yan. Kahit tayo, hindi naman tayo madamot. Pagka ibon lang, naawitan tayo ng tropa. Pag may sobra, ibibigay natin yun. Kaya lang, minsan pagka yung may pagkakataon na gano'n, hiniram mo lang, tapos napawalan mo, syempre, mas nakakahiya sa tropa. Lalo na kung yung ibon is producer na. Ibig sabihin, yung producer na yun, yung nakawala sa akin na yun, nag-anak na sa kanya ng mga nanalo. Ng mga nanalo, producer ng mga winner, champion, mga overall, no? Yun. So yan, dami natin natutunan kay MCS Love.